Sa oras nito, tayo po'y sama-sama na mag-aral salita ng Diyos at ang ating pag-aaralan po ay hango po sa aklat ng Psalms, mga awit 101, verse 7. Sabi po dito, God delights, ang title po na, God delights in honesty. Ang sabi po ng Psalms 101, verse 7, no one who practices deceit will dwell in my house. No one who speaks falsely will stand in my presence. Sa Tagalog po, basahin po natin. Sa aking palasyo, yaong sinungaling, di ko papayagan. Sa aking presensya, ang mapagkunwari, di ko tutulutan. Purihin ang Panginoon sa kanyang buhay at makapangyarihang salita na ating pag-aaralan po sa oras nito. Saglit po tayong yumuko, tayo po'y manalangin. Salamat po dakilang Diyos sa oras nito na kami po, Lord, ay sama-samang mag-aral na iyong salita. Samahan niyo po kami, Panginoon, at patuloy, Lord, ikaw po ang manguna sa gawaing ito. Patuloy, Lord, na ikaw ang maitaas, madakil at maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Take full control of everything, O God. At patuloy, Lord, buksan niyo ang aming mga kaisipan upang tanggapin ang lahat ng mga mensahe mo sa oras na ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Dito po, pinamagatan ko po ito na God delights, ang sabi po doon, delights in honesty. Kaya, sabi din po sa Proverbs 11 verse 3, makita po natin dito. Ang sabi ng Proverbs 11 verse 3, the Lord detests dishonest scales, but accurate weights find favor with Him. Basahin po natin sa Tagalog. Ang sabi po dun sa Tagalog ay makita po natin, kinalulugdan ng Diyos ang tamang timbangan. Bakit po? Ang sabi nga doon, makita po natin na marami pong mandaraya sa panahon natin ngayon. The Lord detests dishonest scales, but accurate weights find favor with Him. Sa panahon natin ngayon, lalo po ngayon sa mga latest issue po natin, may mga nagtatago, may mga nag-hoard ng mga produkto para lang magkaroon ng artificial na shortage, kinamumuhian po na ng Panginoon. Ganon din po kapag tayo po ay naging dishonest po tayo. Sabi nga to, the Lord detests dishonest scales, yung mga hindi tamang mga timbangan, but accurate weights finds favor with Him. Dito natin makikita, pinamagatan ko ito, the Lord delights in honesty. Makikita ho natin, honesty is truthfulness. Ibig sabihin, ang honesty daw po, ito daw po yung maging totoo ka. A person who knows the truth, but for whatever reason, says differently, is a liar. The Bible emphasizes the importance of making true statements about God, but purposely misrepresent God is a serious offense. Kaya po mga kapatid, dito po nais ng Diyos na makita sa buhay natin na tayo po'y tapat. Totoo. Our God is a truthful God. Ang ating Diyos ay siya po'y totoo. Okay? Hindi po siya sinungaling. He's a faithful God. Kaya, ang sabi po doon, marami po sa panahon natin. Alam naman nila ang katotohanan. But sabi nga doon, but for whatever reasons, they says differently. At kapag ikaw ay nagsalita ng kakaiba patungkol sa Diyos, patungkol sa kanyang mga salita, you are a liar. At tandaan po natin, ang sabi nga di po ng Biblia, kapag ang isang tayo sinungaling, ang sabi nga doon sa John chapter 8 verse 44, your father
is Satan. He is the father of lies. Kaya, nais, sabi nga doon, liar. Ano ba ang sinungaling? Ano bang kasinungalingan? Sabi po doon, a liar is defined. Sino ba ang mga sinungaling? Yan. Sino ang sinungaling? O ano ang kasinungalingan? First and foremost, a liar is someone who denies that Jesus is the Christ. Makikita po natin yan sa 1 John chapter 2 verse 22. Sa Tagalog, babasahin po natin. Sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba't siya na nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo? Ang mga nagsasabi nito ay kaaway ni Kristo. Hindi nila pinaniniwalaan ang Ama at ang Anak. They are liars. Okay. Dito po makikita po natin, and trusting in lies. Kapag nagtiwala ka, ay niwala ka sa kasinungalingan, is consistent with forgetting God. Yan. Jeremiah 23 verse 25, makita po natin nun. And those who claim to know God, but contradict Him, add to His words, or refuse to follow, or accept His commands, are also called liars. Marami pong nagsasabi sa panahon natin ngayon, ako'y Kristiyano, ako'y sumusunod kay Kristo, ako'y sumusunod, ginagawa ko ang gawain ng Panginoon, but ang katotohanan po, yung kanilang buhay, contradict po, hindi po totoo sa kanilang mga ginagawa. Kaya, ano ba ang honesty? Ano ba ang maging honest ka? Kaya, tingnan natin yung mga ilang bagay. Honesty is, ito po minsan na istuturo ko na rin po ito. Ang sabi nga doon, honesty is being truthful to others. Honesty is being truthful to yourselves. Or though honesty is doing what is right regardless of who's around. And honesty is being someone others can trust. Now, isa-isahin po natin ito. Ang pagiging honest na po natin ay tayo maging totoo po tayo sa iba. Okay? Kasi ang sabi nga po doon, kapag sinabi ho natin, dapat nating gawin. Kapag sinabi ho natin ang mga bagay nito, nagbabahagi ka ng mga salitang ito, dapat makita sa iyo. You are truthful to others. Ibig sabihin, kung ano sinasabi mo sa iba at inuutos mo sa iba at dapat gawin nila, dapat din makita sa atin yon. Maging totoo ka sa ibang tao. Now, example po natin. Halimbawa, may kausap po tayo. Mayroon tayong ka-appointment. Nagsasabi tayo na, ganitong oras bukas, magmi-meet tayo sa ganitong lugar at ganitong oras. Tapos, dumating ang kinabukasan, dumating ang oras na dapat kayo magmi-meet, hindi ka sumipot. Hindi ka man lang nagpapaalam or whatever na pwede nating sabihin na hindi ako makakarating. Are you truthful to others? Are you honest to them? Tandaan po natin, kapag inaabala ho natin yung oras panahon ng iba, you are not an honest person. Hindi ka totoo sa kanila. Now, being truthful to others, maging totoo po tayo sa kapwa po natin. Okay? At isa pa, ang sabi ito, what is honesty? Being truthful to yourselves. Maging totoo ka sa sarili mo. Okay? Kung ano sinasabi mo, nakikita din sa iyo. And, honesty is doing what is right, regardless of who is around. Ibig sabihin, may nakakita sa iyo, walang nakakita sa iyo, gawin natin ang ating trabaho. Marami po, lalo na sa panahon natin ngayon, sa opisina, kung nagtatrabaho ka sa opisina, wala yung boss, wala yung supervisor, wala lang, pitek-petes ka lang sa trabaho, na minsan naglalaro na lang tayo. Matandaan natin kapatid, wala man ang boss natin, wala man ang ating mga supervisor na nakakita sa atin, tumitingin sa ating pagtatrabaho. Tandaan po natin, mayroong isang tao na nakakita po sa atin sa lahat ng ating ginagawa. Kaya meron man o wala, dapat gawin po natin ng tama ang ating mga responsibility. Lalong-lalo na
kapag ikaw ay pinagkakatiwalaan ng isang bagay. Doing what is right. Isa pa at gusto ko pong iwanan po sa inyo, honesty is being someone others can trust. Mapagkatiwalaan ba tayo? Okay? Others, someone, na mapagkatiwalaan tayo. Ibig sabihin, kapag mayroong nag-confide sa atin, mayroong mga bagay na hindi dapat maisabi sa iba, hindi natin hindi makalat sa iba, sa iyo lang sinasabi, dahil pinagkakatiwalaan ka, dapat sa iyo lang. Kailan sa panahon natin ngayon, marami pong mga taong para bang hindi sila nabubuhay kapag hindi sila nakapagchismis sa kapwa. Kaya, being honest is someone others can trust. Mapagkatiwalaan po ba tayo ng ibang tao? Kaya, nais ng Panginoon na tayo po'y maging honest po sa ating mga buhay. Maging sa ating paglilingkod sa Panginoon. Maging honest po tayo sa Diyos. Ulitin ko, honesty is being truthful to others, being truthful to yourselves, doing what's right regardless of who's around, and being someone others can trust. Now, ano po ang mga benefits of being honest? Number one, honesty promotes authenticity. Yan. Kilala ka. Ikaw yun. Kilala ka na. Honest ka. Authentic yung mga sinasabi mo. Honesty attracts honesty. Kapag ikaw ay honest ka, mapagkatiwalaan ka. Yung mga taong nagtitiwala sa iyo, mapagkakatiwalaan din. Okay? And honesty can keep you out of trouble. Kapag ikaw ay mapagkatiwalaan, malayo ka sa gulo. Why? Hindi sa iyo nagmumula ang lahat ng kaguluhan. Hindi sa iyo kailanman nagmumula ang kaguluhan dahil naging tapat ka, mapagkatiwalaan ka sa mga bagay na ipinagkakatiwala sa iyo. At ang Diyos po na nakatingin sa atin, ang Diyos po ang mag-iingat sa atin at maglalayo sa atin sa lahat ng mga kapahamakan. Kaya bilang mga lingkod ng Diyos, nais ng Panginoon ng bawat isa sa atin, tayo po ay mapagkakatiwalaan. Honesty, ang sabi nga na, di ba? Honesty is the best policy. It's true. Maging honest po tayo. Mga estudyante, mga kabataan, o sinuman, maging honest po tayo. Yung, kung may sumobrang pera, gaya pagpabinutusan ng bata, turuan natin ang bata na maging honest. Pag may sukli, dapat ibalik sa nanay, ibalik sa tatay, o sinuman naguutos. Huwag ho nating kupitan. That's a very simple things na dapat po natin may tuturo sa kapwa, lalong-lalo na sa mga kabataan ho natin ngayon. Okay? Consequence of being dishonest. Pag hindi ka honest, ano ka? Dishonest ka, di ba? Kapag honest tayo, may mga magagandang bagay na nangyari sa atin. Mapagkakatiwalaan tayo. Now, ano naman po kapag ikaw po ay hindi honest or ikaw ay isang dishonest? Number one, you will need to build up on your lies. Yan. Kapag nagsisinungaling ka, ang sabi nga doon, you have to be credible. Okay? You need to make sure that the person you are talking to will believe your lies. And so, ito ang problema. Kapag inumpisan mo na ng kasinungalingan, naging nakitiwala na siya, naniniwala na siya sa iyong kasinungalingan, ngayon, gagawa ka na naman ng another kasinungalingan para, ang sabi nga doon, and so you will need to come up with second lie to make your first lie believable. And you will need to make up another story. Kapatid, ang hirap gumawa ng kwento.
Kaya kung ano yung unang lies mo, kasinungalingan mo, susuportahan mo pa rin ang panibagong kasinungalingan. At tandaan natin, kapag tayo po ay nag-umpisa tayo na nagkasinungalingan, tuloy-tuloy na yan na ikaw po ay gagawa ng kasinungalingan. Mahirap maging sinungaling. Ang hirap. Kasi you have to make things, you have to make lies credible para sa mga taong akala mo naniniwala sa iyo. Sabi pa doon, pangalawa, you don't value what is true. Totoo naman po yun mga kapatid. Kapag tayo po, ang sabi nga doon, kapag tayo ay namumuhay sa kasinungalingan, kahit alam mo ang katotohanan, hindi mo na yun binavalue eh. Why? Nandun ka na, namumuhay ka na sa kasinungalingan. Pero tandaan natin mga kapatid, there is a saying that goes, sabi doon, the truth can set you free. Okay? Sabi po na sa John chapter, doon sa aklat ng John chapter 8 verse 32 onwards. The truth can set you free, but being free here is not applicable to those who do not put any value in the truth. That is, to those who are dishonest. Tandaan natin mga kapatid, ang sabi nga doon, the truth shall set you free. If you know the truth shall set you free. Pero dito, kapag ikaw ay dishonest ka, wala kang pakialam. Kahit alam mong mali yan, at ito ang totoo, hindi mo na pinahalagahan ang katotohanan. Pero tandaan po natin mga kapatid, someday, yung mga bagay na ating ginagawa, ito po'y i-expose ng ating Panginoon. At ang sabi nga doon, kapag ikaw hindi nagbago, suddenly, you will be destroyed. Isa pang when you are being dishonest, you are not only hiding from the truth, ang sabi nga po doon, but you are also imprisoning yourself in the false and wrong things that you are trying to force yourself to believe in. Nagiging na po tayo, slave na po tayo sa kasinungalingan. We are now being entangled by falsehood, by kasinungalingan. Tayo na po nandun na po tayo. Pag tayo po ay magiging dishonest, patuloy tayo namumuhay ng may kasinungalingan. Hindi yan ang nais ng Panginoon sa atin mga kapatid. Nais ng Panginoon na sa lahat ng mga lingkod ng Diyos sumusunod sa ating Panginoon. Dapat tayo'y mapapalaya sa kasinungalingan sa pamamagitan ng pagbabasa ng katotohanan sa salita ng Diyos. At manampalataya po tayo sa ating Panginoon. Now, isa pang bagay, anong consequence na magiging mangyayari sa atin kapag tayo mamuhay ng bilang dishonest po tayo, hindi tayo mapagkatiwalaan. Ang sabi doon, you live in shame. Maaari na ngayon sa panahon natin, okay ka pa. Namumuhay pa tayo ng maayos. Namumuhay ka pa kahit nagsisinungaling ka, na okay ka pa rin ngayon. Pero tandaan natin, may hangganan ang lahat ng bagay. At dito po, kapag tayo ini-expose ng ating Panginoon, ipapahiya tayo ng Diyos. Maybe you think you've succeeded now, but my friend, it will be very embarrassing once you get found out in the end. Because imagine how many days, weeks, months, or even years have you been hiding the truth from your family and friends. Kapatid, ito po ang nakakalungkot na bagay. Nakakahiya na bagay kapag pagdating ng panahon na i-expose ka na ng ating Diyos, ng ating Panginoon, doon sa mga kasinungalingan po natin. Ito ang nakakatakot po. At tandaan po natin, ang sabi pa ng Biblia, liars go to hell. Liars go to hell. Di ba? Walang puwang, gaya natin binasa kanina, walang puwang sa kaharian ng Diyos ang mga sinungaling. Ibig sabihin, wala silang
pwesto, place sa kaharian ng Diyos. Dito po makikita po natin, you will live in shame. Nakakahiya. You will be embarrassed. Kasi sa tagal-tagal ng panahon, nanloloko po tayo sa kapwa, namumuhay tayo ng may kasinungalingan, at doon bigla kang ini-expose ng Panginoon, you will be suddenly destroyed. Okay? And then, the moment they found out about the truth, they will also find out that you have been lying about it ever since. Yeah. Kapag na-expose na, kaya ayaw ni Lord na maging dishonest po tayo, maging sinungaling po tayo. Kasi pag once na-expose na ho yan, doon ang po sunod-sunod na po ang mga consequence po natin. Or even worse, sabi po doon, maybe they already know about the truth right from the start, yet here you are, is still lying to them straight to their face. And in the end, it's you who will be embarrassed and humiliated. May mga taong ganun din po. Na kahit namumuhay ka, niloloko mo na siya, gumawa ka ng kasinungaling at alam na nila, hinayaan na nila yung pagiging sinungaling po natin. In the end, sabi nga doon, it is you who will be embarrassed and humiliated. Mga kapatid, hindi yan ang nais ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Hindi yan ang nais ng Panginoon na mamuhay tayo ng ganung uri ng pamumuhay. Kaya ang kahalagahan po na maging honest po tayo. Why? Ang kaharian ng Diyos ay para po sa mga matutuwid. Ang kaharian ng Diyos ay yung mga taong walang makitang kasinungalingan. Now, ano po natin? How to avoid all these things? Maging dishonesty po natin. Alam niyo po, maraming bagay na pwede po nating i-apply po ang pagiging honest at saka dishonest po. But to avoid all these things, we have to tell always the truth. Sabihin natin ang totoo. Sabihin natin yung katotohanan sa lahat ng bagay. Huwag nating itago ang katotohanan. Take full responsibility. Okay? Pag may mga pangyayari na hindi maganda doon sa ginagawa natin, take the full responsibility. Never make excuses. And accept the consequence. Pag nagkamali, take full responsibility. Humingi ka ng tawad sa Lord. Magpapakumbaba mo tayo. Lord, nagkamali ako. Nagsinungaling ako, Panginoon. And never make excuses. Accept the consequence. Alam niyo po, mga kapatid, meron po tayong man of God, meron po tayong mga Bible character na makikita po natin dito. Always tell the truth. Bagaman po, siya nagkamali, siya nagkakasala, lumapit pa rin siya sa Diyos. He take full responsibility. He never make excuses. At he accept consequence. Si Haring David nagkamali, nagkasala, pero nung time na siya ni-rebuke ni Prophet Nathan doon sa kanyang pagkakamali, pagkakasala, he never make excuses. He take full responsibility sa mga bagay na kanyang nagawa. And he accept the consequence. Ano consequence? Namatay yung bata. Okay? Bagaman, pwede niyang sabihin na ako isang hari, pwede kong gawin ang lahat ng bagay. But he never make excuses. Why? Alam niya na mayroon pa siyang responsibilidad sa Diyos. Na mayroong mas mataas sa kanya at yan po ay ang ating Panginoon. Now, sa panahon natin ngayon, marami po sa atin na pinagkakatiwalaan natin sa pamahalaan lang. Sa pamahalaan po. May mga bagay na nagawa tayong mali. Napakarami pong excuses, napakarami pong alibay, napakaraming mga diskusyon. Hallelujah. Kaya dapat po sa panahon natin ngayon, dapat lahat ng nasa pamahalaan po
ay sila rin po ay tunay na makakilala sa Diyos. Para po sa akin, ang ating bansa ay napakayaman. Kaya lang, marami pang nasa pamahalaan ang hindi pa nagkaroon ng tunay na pagkakilala sa Diyos. Gaya na Haring David. When God rebuked him through Prophet Nathan, hindi na po siya gumagawa ng excuses. Pero sa panahon natin ngayon, yung nasa ating pamahalaan, katakot-takot na mga excuses, katakot-takot na alibay ang kanilang ginagawa. Someday, tandaan natin mga kapatid, haharap tayo sa Diyos. Hindi natin pwede tayo mag-alibay dahil alam ng Diyos ang lahat ng pangyayari. Now, bilang pangwakas, no matter how good you think your reasons are for lying, no matter how well you think you've plotted your life, a lie is a lie. And it cannot bring us success in the long run. A lie, tandaan natin, will always be found out in the end. Ang kasinungalingan po ay lalabas at lalabas po yan in the end. At yan ang nakakatakot. Dahil lalabas yan na hindi mo inaasahan. Kahit na sa tingin mo ay tama na nagsinungaling ka, pero tandaan po natin, ang kasinungalingan ay kasinungalingan. A lie is a lie. At ang sabi doon, it cannot bring us success in the long run. Maaari na sa umpisa, okay. Pero tandaan po natin, habang tumatagal ang panahon, makikita po natin dito ang consequence ng ating ginagawang kasinungalingan sa buhay. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, God delights in honesty. Kinalulugdan ng Diyos na isang tao po ay namumuhay ng may kaluguran, na may katapatan sa kanyang buhay, sa kanyang puso. Lahat ng kanyang ginagawa ay makatotohanan po. Kaya po mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga lingkod ng Panginoon, maging totoo po tayo sa paglilingkod sa Diyos. No excuses. Tandaan po natin, alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Maari na meron tayong nagawang hindi maganda, nagsinungaling po tayo, hingi tayo ng tawad sa Panginoon. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya po, sa oras na ito, pinalalahanan po tayo sa kahalagahan na tayo po ay magiging honest po. Totoo po tayo. Mapagkatiwalaan po tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Tayo po'y manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, sa mga katuruan na aming napakinggan, Lord, narinig po namin sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala niyo sa amin na walang puwang, Lord, sa iyong kaharian ang mga sinungaling, Panginoon. Ang mga dishonest, Lord God. Ngunit, Lord, kinalulugdan mo ang iyong mga lingkod na namumuhay ng may katapatan at mapagkakatiwalaan, Panginoon. Lord, bless each and every one of us, O God. Kilala nyo, batin nyo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa. Lalong-lalo na, O God, sa mga anak mo na nanonood o nakarinig ng live stream na ito, God. Sa bawat isa, Lord, na naabot ng tinig na ito. Dalangin po po, God, ang patuloy niyong pagsama, ang patuloy niyong pag-iingat, Panginoon. And Lord, we speak forth life, we speak forth blessings upon their lives, Lord. Habang sila, Panginoon, habang ang bawat isa ay totohanang sumusunod sa inyo. Ginagawa namin ang dapat po naming gawin. Marami pong salamat, Panginoon. Sa inyo ko po, God, patuloy pinagkatiwala ang buhay ng bawat isa. Lord, salamat. We thank you, Lord. At patuloy, God, sa inyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at kaluwalhatian sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Muli, ako po si Pastor Ponce po ng JLJHQ Katuparan. Maraming salamat po and God bless us more. God bless.